Test. 1, 2, 3. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, kamusta po kayo? Okay naman. Okay, mabuti po. Dahil mas marami po tayong pag-aaralan ngayon, kaya para maunawaan natin kung anong kalooban ng Diyos, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon para muling pag-aralan ng iyong salita. Nasa ikatlong session na po kami ng Youth Bible Seminar. Patuloy po kaming humingi ng tulong sa Espiritu Santo upang buksan niyo po yung aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang iyong kalooban para makarating sa buhay na walang hanggan. Para magawa ito, aming Ama, samahan niyo po kami at tulungan para sa aming paikinig. Marami na po kami na pag-aaralan na iyong mga salita at marami na rin po kami nakikita mga ebidensya. Kaya nawa, patuloy po nawang may ukit sa aming puso at isipan na kayo po ay buhay at kayo po ay makapangyarihan at ang iyong salita ay totoo na nakalagay sa Biblia. Aming Ama, tulungan niyo rin po kami sa oras po na ito at sa ilaman po namin ito pinagkakatiwala. Bilang tagapagbahagi rin po ng iyong salita, patuloy po kong humihingi ng tulong mula sa tulong ng Espiritu Santo at naway pagkalooban niyo po ko ng karunungan at kaalaman upang maipahayag ko lamang po ang iyong salita. Tulungan niyo po ko at sa ilaman po namin ito pinagkakatiwala. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating ikatlong session ng ating Youth Bible Seminar. So gaya po na nakalagay po dito sa screen sa una nating slide. So ito pong Youth Bible Seminar ay para sa espiritu o para sa mahalagang espiritu ng lahat ng mga tao. Kaya nga patuloy nating inaalam kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin dito sa Biblia. So sa pangatlo na pagkakataon, pwede po pakibasa dito po sa John chapter 12 verse 50. Ito po yung layunin kung bakit tayo nag-aaral ng Bible Seminar. So sabay-sabay po nating basahin in 3, 2, 1. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. So gaya po ng sinabi dito sa Biblia, yung utos ng Diyos para sa lahat ng tao ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung ginagawa natin. At bilang utos, kailangan natin itong ganapin sa ating buhay bilang paghahanda para sa pagharap dun sa Kanya, dun sa langit. Bilang Diyos na lumikha sa atin, meron siyang ibinigay na napakahalagang bagay para sa isang tao. Ito yung buhay niya. Kaso nga lang, itong buhay na ito, alam natin na hindi ito perpekto at hindi ito maayos sa harapan ng Diyos dahil nga sa kasalanan. At dahil sa kasalanan na ito, nahiwalay tayo sa Diyos. Kaya nais ng Diyos na manumbalik yung ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod o pagtupad sa Kanyang kalooban, lalo na yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ito yung utos niya para sa atin at nagbigay din siya ng isang paraan para makuha yung itong buhay na walang hanggan na sinasabi sa Biblia. Sabi sa John chapter 17 verse 3, para makuha natin yung buhay na walang hanggan, sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So para daw tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala natin yung nag-iisang Diyos sa tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. So, hindi lang basta makilala, kundi detalyado natin kinikilala ngayong week, yung Diyos na nag-iisa dito po sa Biblia at sa 5th session, sa Friday, pag-aaralan natin o kung sino ba si Jesucristo. So, konting review tayo para din po sa lahat. Mula nung session 1, nakilala natin yung Diyos sa tagapaglikha ng lahat. Dito po, siya po ba yung lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo? Yung nag-iisang Diyos sa tunay na nandito sa Biblia? Siya po ba? O may iba pa? Siya na po ba yung lumikha sa lahat ng bagay dito sa mundo? Siya ba yung lumikha sa atin o hindi? Siya. Kasi nga siya ay makapangyarihan. Naintindihan po? At hindi lang siya basta makapangyarihan, hindi lang siya basta tagapaglikha, kundi nagahari din siya sa lahat ng panahon. Kahapon, nalaman natin kung paano namamahala yung Diyos sa kasaysayan. So, yung past, ibig sabihin, yung tapos na, yung history. At habang namamahala siya, nalaman din natin na hindi lang siya namamahala dun sa langit. Namamahala siya sa lahat ng panahon. Lahat ng aspeto ng mundo dito sa ginagalawan natin. Kaya sabi dito,
Yung Panginoon ay tinatag yung kanyang trono sa mga kalangitan. Yes, yung Diyos, namamahala siya dun sa langit. At hindi lang dun. Namamahala siya o naghahari siya sa lahat. Ibig sabihin ng lahat, kasali po ba tayo o hindi? Kasali. Kasi nga, siya yung lumikha sa atin. At habang naghahari siya, meron siyang sinusunod. Ito yung kanyang katwiran at katarungan, yung kanyang tapat na pag-ibig at katapatan. Hindi ito pwedeng paghiwalayin ng Diyos. Naintindihan po? Kung yung katwiran lang, yung ipapairal ng Diyos, yung katarungan lang ng Diyos, yung ipapairal niya sa lahat ng tao, wala tayong pag-asa na makapasok sa kanyang kaharian. Tama po ba? Kasi nga kung yung Diyos ay katwiran lang, hopeless tayo. Hindi na natin kailangan mag-aral ng Biblia, hindi na natin kailangan mabuhay ng maayos sa harapan niya kasi nga lahat naman tayo kakatulad niya dun sa impyerno. Pero ngayon Diyos ay meron ding tapat na pag-ibig at katapatan kasi nga nais niya na lahat ng tao ay maligtas hanggang sa makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At isa sa pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin, hanggang ngayon nagtsatsaga siya. Kahapon nalaman natin, di ba? Na yung Diyos, hindi siya mabagal sa kanyang pangako. Tinutupad niya kung ano yung sinasabi niya. Pero yung mga bagay na itinakda niya para sa panahon natin ngayon, hindi pa nangyayari. Bakit? Kasi nanais siya na lahat ng tao ay dumating sa pagsisisi. Naintindihan po. So yung historical events kahapon na pag-aralan natin, na sa pamamagitan po ng mga kasaysayan po na ito, nakita natin kung paano ba namamahala yung Diyos sa kasaysayan. So konting review, napag-aralan natin mula sa kasaysayan ng tao na nasa Biblia na ang Diyos ay namamahala sa pamamagitan ng kanyang katwiran at pag-ibig. So yung Diyos na nandito sa Biblia, yung Diyos na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, sabi dito, namamahala at sa pamamahala niya, meron siyang sinusunod na katwiran at pag-ibig. Ayun, konting review para na rin po sa mga baguhan. Napag-aralan natin sa kasaysayan na kapag sumusuway yung tao sa utos ng Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Hinahayaan lang ba niya? Kapag hindi sumusunod o kapag sumusuway yung mga tao sa utos ng Diyos, pinababayaan lang ba niya yung mga tao? Hindi po. Unahin natin dun sa Garden of Eden. Ano po yung inutos ng Diyos dun sa mag-asawa? Huwag silang kakain ng ipinagbabawal na bunga. Tama po ba? Kaso nga lang, anong ginawa ng mag-asawa? Kinain nila. Ano nangyari? Namatay yung kanilang espiritu. Pinalaya sila dun sa Garden of Eden. Yung Garden of Eden, ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Naintindihan po? Ngayon, dito sa Noah's Ark and Great Flood, ano yung utos ng Diyos sa kanila? Pumasok dun sa daong. Tama po ba? Si Noah, nangangaral siya ng katwiran, sinasabi niya dun sa mga tao, pasok kayo dun sa daong. Dahil merong malawakang baha na mangyayari, lilipol sa inyong lahat kung hindi kayo papasok. Kaso nga lang, anong ginawa ng mga tao? Inunan nila yung kanilang sarili, hindi sila pumasok dun sa daong, nalunod silang lahat. Naintindihan po? At doon naman sa Tore ng Babel, sabi ng Diyos, kumalat sila, punuin nila yung buong lupa. Magpakarami. Kaso nung sabi nila, hindi, dito na lang tayo, ang ganda na itong lugar na ito. Dito sa Shinar, patag, maganda sa sakahan, maganda itayo yung tower na pagtitirahan natin para hindi tayo maabot ng Diyos kung sakali magpabaha ulit siya. Hindi sila nagtiwala sa sinabi ng Diyos. Ano nangyari? Ginulo yung ating wika. Kaya hanggang ngayon, ang hirap mag-aaral ng English. Tama po ba? Tapos mayroong ibang language pa na kailangan pag-aralan yung iba. Dahil po sa Tore ng Babel, o dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ginuloy ng Diyos yung ating wika. Ganon din naman sa Exodus. Nung dumadaing na sila sa Diyos, tinulungan sila. Kaya nga nakalabas sila eh. Pero ano nangyari kay Faraon? Dahil nga ayaw niyang palabasin yung mga Israelita dun sa Egypt kasi nga wala na siyang uutusan eh. Anong ginawa ng Diyos dun kay Faraon? Nilunod. Naintindihan po? Kapag hindi sumusunod yung tao sa Diyos o kung sa sinabi ng Diyos, nagpaparusa siya. Ganon din sa bansang Israel. Nalaman natin, di ba? Humingi sila ng tulong para sa pagkalaya nila sa kasalanan. Kaso nga lang, mali yung pagkakilala nila kay Jesucristo. Ang gusto nila, mapalaya sa mga Romano o sa mga bansa na sumasakop sa kanila. Kaya nung dumating si Jesucristo sa kanila para tulungan sila sa kasalanan, nireject nila, pinapatay nila. Naintindihan po? Ano nangyari? Halos 2,000 taon na sumpa. Yun nangyari sa kanila. Kaya nga,
kung ibubuod natin yung kasaysayan na nangyari dati, kapag susunod yung tao, merong pagpapala o sumpa? Pagpapala. Pero kapag naman sumusuway yung tao, ano nangyayari? Sumpa. Merong parusa. Naintindihan po? Di ba kahapon, ito yung napag-aralan po natin? Yung kay Noe, ayaw sumunod ng mga tao. Anong ginamit ng Diyos para parusahan sila? Tubig. At sabi rin sa Biblia sa 2 Pedro, ngayong kasalukuyang panahon natin, iniingatan sa apoy. Kung hindi maliligtas yung mga tao, kung hindi nila iintindihin kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa kaligtasan, mapapahamak sila dun sa apoy. Naintindihan po? Kaya ngayon, aalamin natin yung isa pang side ng Diyos, isa pang side ng Biblia. So kahapon, di ba, nasabi ko po sa inyo na itong aklat ng Biblia, yes, matanda na ito. 3,500 years ago pa, ito naisulat. Pero nakalagay rin dito yung mga bagay in the future, na mangyayari in the future. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon, yung mga propesiya. Okay? Yung propesiya, ibig sabihin, mga bagay na sinabi bago pa mangyari. So kahapon, dito po tayo nagtapos, di ba? Doon sa AD 70. Doon sa time na kinalat na sila ng Diyos dahil nga ayaw nila o nireject nila yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At sabi ng Diyos sa Gawa, chapter 3, verse 23, ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. Nag-warning na yung Diyos, di ba? Kung hindi susunod yung tao, anong sabi diyan? Lubos na pupuksain mula sa bayan. Kaya ano po yung nangyari sa mga Israelita? Ginawa silang parang basura. Itunuring sila na parang hindi tao. Alam po niyo yun, kapag meron kayong mga gamit na hindi nyo na kailangan o wala nang silbi sa inyo, anong ginagawa ninyo? Dinidisplay nyo pa ba? Hindi na. Saan nyo siya dinediretso? Sa basurahan, tama po ba? Kasi wala nang silbi. Ganun po yung nangyari sa kanila. Itunuring silang basura na para bang walang silbi o para bang mga taong walang kwenta. Ganun po yung nangyari sa kanila. Bakit? Kasi nga tinanggihan nila yung kaligtasan. Naintindihan po? Kaya kung hindi makikinig yung mga tao, tinototoo ng Diyos yung sinasabi niya. Pupuksain mula sa mga bayan. Naintindihan? Bakit natin kailangan pag-aralan itong Israel? Pwede naman ibang bansa yung pag-aralan natin. Bakit hindi Pilipinas? Bakit hindi Amerika? Makapangyarihan din naman sila. Pero bakit mahalaga yung Israel? Tandaan po natin na sila ay binigay bilang halimbawa, bilang aral para sa atin. Pwede po pakibasa sa 1 Corinto chapter 10 verse 11, 3 to 1. Okay, sabi dito, ang mga bagay na ito, ano yun? Yung nakaraan, yung historical events, yung mga bagay doon na nangyari dati, ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral kanino? Sa kanila? Sa iba? Saan daw? Pangaral sa atin. Ibig sabihin, binibigyang aral sa atin, sinasabi sa atin ng Biblia, binibigyan tayo, tinuturuan tayo, na kung susunod yung tao, may pagpapala. Pero kapag susuway yung tao, merong sumpa. Ito yung pangaral ng Biblia para sa lahat ng tao. Naintindihan po. Kaya kahapon po, di ba, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na makinig kayo ng mabuti. Naintindihan po. Kung makikinig kayo ng mabuti, may pangako yung Diyos. Bubuhayin niya yung inyong kaluluwa. Pero kung hindi kayo makikinig, no choice. Merong parusa na naghihintay sa inyo. Naintindihan? So, anong gusto po ninyo? Pagpapala o sumpa? Kung pagpapala, anong kailangan gawin? Makinig ng mabuti. Okay? So, sabi dito sa Gawa, chapter 3, verse 22, pwede po pakibasa. 3 to 1. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan niyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. So, sabi nga dito sa Biblia, magpapadala daw siya ng isang propetang gaya ko. Ibig sabihin, tagapangaral ng salita ng Diyos, propeta. Pakinggan niyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. So, ang tanging lang gagawin, makinig. Okay po? So, kanina, di ba, in-announce, kung gusto po ninyo ng tubig o kaya kape, meron po sa likod para malabanan po yung antok. Pero wag naman po kayong doon na lang tatambay, tapos nagkape na lang, tapos hindi na inintindi kung ano yung pinag-aaralan. Okay? Tulong lang po yun, okay?
So, nandun po yung mga brothers and sisters para tulungan po kayo. Para makapakinig po kayo ng maayos. Okay? So, ngayon, pag-aaralan po natin yung propesiya sa pagbangon ng bansang Israel. Sa panahon natin ngayon, meron pong bansang Israel. Okay? Kahit na naparusahan sila ng halos 2,000 years, hanggang ngayon, umiiral pa rin o meron pa rin yung bansang Israel. At titignan natin kung paano nangyari yun. Halos 2,000 years silang itinuring na basura, tapos ngayon, buhay pa rin sila. Ngayon, makapangyarihang bansa sila. Ngayon, mayaman sila. Paano nangyari yun? Ngayon, titignan natin kung ano yung sinabi ng Biblia. Naintindihan po. Nakapropesiya na rin kung paano ibabangon ng Diyos yung bansang Israel. Tingnan po natin sa Ezekiel chapter 37 verse 3. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sabi dito, tinatanong niya si Propeta Ezekiel, anak ng tao, dinala niya sa isang libis na puro buto sa harapan ni Propeta Ezekiel. Tinatanong niya, sa tingin mo, itong mga buto na ito, yung tuyong-tuyong buto na ito, babangon pa kaya sila? Makaka-recover pa kaya sila? Yung tinatanong ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Kaso nga lang si Propeta Ezekiel, hindi niya sabi dito, at ako'y sumagot, o Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Kasi sa kanya, hindi niya alam. Kayo po, kung nakita kayo ng tuyong-tuyong buto, yung buto na na-grass na, sa tingin po ninyo, makakabangon pa ba yun? Makaka-recover pa ba yun? Mabubuhay pa ba yun? Hindi na, di ba? Pero sa Diyos, tingin po ninyo, kaya niya o hindi? Kaya niya kasi nga siya ay makapangyarihan. Naintindihan? Ito po isang talinhaga. Yung tuyong-tuyong buto, ibig sabihin, yung bansang Israel na parang itinuring na basura. Nakita natin, di ba, na kinawawa sila. Pinapatay sila kung saan man sila pumupunta. Talagang para bang hindi sila tao kung itinuring. Pero nga, itong mga bayang pinili ng Diyos na Israel, sa kanila ipinapakita ng Diyos yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan din nila, ipapakita din ng Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan na magbangon ng isang bansa. Ito yung bansang Israel. Sa verse 11, sabi niya, na maggagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambayan ni Israel. So, sinabi niya na, yung buto na nakikita mo, ibabangon ko yan at gagawin ko yan isang bansa. Ang pangalan nila, Israel. Naintindihan po? Titignan natin ngayon kung ano yung mga propesiya na nagkatotoo sa panahon po natin ngayon tungkol sa Israel. So, yung propesiya, isinulat bago pa mangyari. Nakalagay na rin po sa Biblia. At yung Diyos, nakikilalanin po natin ngayon, ito po yung isang side niya. Isaiah chapter 46 verse 9 hanggang 10. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So yung Diyos daw na nakalagay dito sa Biblia, yun yung nag-iisang Diyos sa tunay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, ako'y Diyos at walang iba na gaya ko. Ibig sabihin talagang siya lang. Wala nang ibang Diyos. Naintindihan po? Tapos sabi diyan, may kakayahan siya na magpahayag ng wakas mula sa pasimula. Ibig sabihin, sa beginning hanggang sa panghuli, sa pangwakas, kaya niyang sabihin kung ano yung mangyayari. Kung talagang siya yung Diyos, meron dapat siyang kakayahan na sabihin lahat. Naintindihan? Kasi nilikha niya lahat eh. Sabi dito, mula na mga unang panahon, na mga bagay na hindi pa nangyayari. So kahapon, nalaman natin yung simula, yung history. Pero ngayon, pag-aaralan po natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero titignan natin na nakalagay sa Biblia na unti-unting tinutupad ng Diyos. At ito po yung isang nakakamangha at medyo nakakatakot dito sa bandang huling part. Sabi diyan, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ibig sabihin, sumang-ayon ka man o hindi, gagawin yun ng Diyos. Naintindihan? Hindi siya manghihingi ng confirmation natin. Hindi niya hihintayin na sumang-ayon tayo dun sa gagawin niya. Gagawin niya yon ayon sa kanyang kaligayahan. Naintindihan po? Naintindihan? So ngayon, titignan po natin yung propesiya
Sabi dito, at ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. So, mayroong mga bagay na sinabi yung Diyos dito po sa Biblia. Okay? Kung makikita daw natin na nangyari, automatically, ano yung magiging response natin? Tayo ay maniniwala. Tama po ba? Kasi may ebidensya. Naintindihan po? Hindi tayo pwede maniwala nang walang ebidensya. Ang tawag sa atin nun, utu-uto. Diba? Titignan natin kung ano yung sinabi ng Biblia, kung nagkatotoo ito, dapat tayo maniwala. Naintindihan? Nakita na nga natin yung ebidensya. Sinabi na nga ng Biblia, sinabi na nga ng Diyos, tapos hindi ka pa maniniwala? Saan ka nalang maniniwala kung ganun? Di ba? So, sinasabi sa atin ito ng Biblia na kapag nakita natin yung mga bagay na sinabi ng Diyos bago pa mangyari, sabi dito, kayo ay maniniwala. Ngayon, pag-aaralan po natin yung mga bagay po na ito. So, ito po yung mga topics na pag-aaralan po natin. So, yung Israel recovery, yung signs at rapture, yung 7 Rich Revelation, yung 666 mark, at yung Armageddon War. Lahat po ito yung nakalagay sa Biblia. Okay? So, simulan po natin yung Israel recovery. Nung Genesis chapter 12, nagbigay ng pangako yung Diyos kay Abraham. Di ba nga, yung mga Israelita, nagkawatak-watak sila dun sa Tore ng Babel. Tapos pumili yung Diyos ng isang tao, si Abraham, para simulan yung bayan na tumatawag sa Diyos. So, sabi niya, Abraham, punta ka dun sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Pagpunta mo dun, papangakuan kita ng 3 bagay. Sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay pagpapalain, at ikaw ay magiging pagpapala naman sa iba. So, ano pong ibig sabihin nito? Yung una, yung Diyos ay nangako kay Abraham na mula sa kanya, magkakaroon ng isang makapangyarihang lupain. Hindi lang basta lupain, isang dakilang bansa, makapangyarihang bansa. At sa pamamagitan din ng Israel, o sa pamamagitan ng bansang Israel, ipapanganak si Jesucristo para pagpalain yung iba sa pamamagitan niya. Naintindihan? Kaya nga napakahalaga na pag-aralan po yung bansang Israel. So ito po yung flag nila. Alam niyo po ba na ito yung flag ng Israel? Okay. Pwede niyo po i-google kung di kayo naniniwala. Pero ito po yung flag nila. Itong bansang Israel, dito natin makikita kung paano kumikilos yung Diyos. Sa Deuteronomio chapter 7 verse 6, pwede po pakibasa. 3-1. So ito po yung dahilan kung bakit pinili ng Diyos yung bansang Israel. Sabi diyan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang pag-aari. Ibig sabihin, ang nagmamay-ari sa bansang Israel ay yung Diyos. Hindi siya na pinagmahaharian ng hari o kaya ng presidente, hindi. Ang naghahari sa kanya at nagmamay-ari sa bansang Israel ay yung Diyos. Naintindihan po? At sa pamamagitan ng Diyos na namamahala sa Israel, titignan natin kung ano yung ginagawa niya sa bansang Israel. Deuteronomio chapter 4 verse 35, upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Kaya kapag pag-aaralan na daw natin yung bansang Israel, doon natin malalaman na yung Diyos talagang nag-iisa lang. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Naintindihan po? Kumbaga sila yung sa kanila ipinapakita o sa kanila pinapadaan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Tapos kapag nakita ng mga bansa sa paligid, makikita nila, totoo talaga na may Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Naintindihan po? So, ngayon, konting review, bakit ba pinili ng Diyos yung bansang Israel? Kahapon, napag-aralan din po natin yung 6 na dahilan. Una, sila yung ginawang saksi ni Jehovah. Ibig sabihin ng saksi, yung witness. Ibig sabihin ng witness, nakakita kung ano yung nangyari. Naka-experience. Okay? Yung bansang Israel, sila po yun. Yung tunay na saksi ni Jehovah. Number 2, sila yung pinaka-county sa lahat ng populasyon dito sa buong mundo. Sobrang konti lang po nila. Mas marami pa nga tayo mga Pilipino eh. Hindi lang sila konti. Inilagay din ng Diyos sila sa pinakagitna ng buong mundo para makita natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa kanila. At sa pamamagitan din ng bansang Israel, sa kanila ipinagkatiwala yung salita ng Diyos. Ito pong Biblia. At sa kanila, isinilang si Jesus Christ bilang laman. At sila, yung naging halimbawa para naman sa ating mga hintil. Naintindihan? At yung halimbawa na yon, madali lang natin alamin. Yung pagsunod at pagsuway. Naintindihan?
Kahapon, nalaman natin kung ano yung pagsuway nila, di ba? Ngayon, pag-aaralan naman natin kung paano yung recovery nila o paano sila nakabangon. Naintindihan? Pinangako na rin ito ng Diyos para sa kanila. Titignan natin na kung anong nakalagay sa Biblia, check natin kung talaga bang nangyari. Kung talaga nangyari, dapat tayong maniwala. Naintindihan po? Ngayon, pangakong pagpapala ng Diyos sa Israel. Meron 3. Una, kakayahang magpayaman. Pangalawa, magiging makapangyarihan. Pangatlo, isa laban sa 1,000. Ibig sabihin, meron silang kakaibang kapangyarihan para sa pamamahala para sa ibang bansa. Unahin natin yung number 1. Ano bang ibig sabihin ng kakayahang magpayaman? Nakalagay ba yan sa Biblia? Yes po. Sa Deuteronomio chapter 8 verse 18, babasahin ko po para sa inyo yung kulay dilaw. Sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Tayo, di ba, bilang mga Pilipino, tayo yung humahanap ng paraan para yumaman. Tama po ba? Humahanap tayo ng trabaho o kaya business o kaya pagkakakitaan o diskarte para yumaman o para kumita ng pera. Tama po ba? Pero sila, binigyan sila ng kakayahan ng Diyos na mag-produce ng kayamanan, magkaroon ng kayamanan. Naintindihan po? Kaya nga, sa pamamagitan ng bansang Israel, titignan natin, nangyari ba talaga ito? Talaga bang meron silang kakayahan para magpayaman? Meron ba silang kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan? Binigyan sila ng isang paraan para kumuha o magkaroon ng kayamanan. Ito po isa sa pamamagitan po ng isang dagat. Sabi po dito sa Isaiah 60 verse 5, sa kulay dilaw, ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. So sabi kanina, di ba, may kapangyarihan sila na magpayaman. So isang paraan para magpayaman, makakuha sila ng kayamanan mula dito sa isang dagat. Doon sa Israel, meron pong isang dagat doon na ang pangalan ay Dead Sea. Ibig sabihin ng Dead Sea, the name itself, dead, patay, walang isda na nabubuhay doon. Pero merong isang mineral or isang substance na makukuha lang doon sa Dead Sea na kapag binenta mo siya sa ibang bansa, sobrang mahal. Ito po yung Dead Sea. Yan. Sobrang taas po ng deposito ng asid dyan. Tapos, kung ikaw ay lulubog, lulutang ka lang dyan. Kung mag-ano ka, ilulublob mo yung sarili mo, hindi ka lulubog kasi nga sobrang dami ng asid. So, lulutang ka lang dyan. Tapos, meron pong tinatawag na mineral na ang pangalan ay uranium. Yung uranium, isa pong sangkap para gumawa ng nuclear weapon o kaya mga bomba. Alam natin na kapag yung isang bansa makapangyarihan at malakas at maraming bomba at maraming missile, mayaman sila. Kasi nga, kinukuha nila yung source na yun para mag-produce na bomba. Kumukuha sila at bumibili sila dun sa Dead Sea sa Israel. Kung pagsasama-samahin daw lahat ng yaman ng USA, ng 4 na beses, yun pa lang yung pagsasama-samahin yung yaman ng Dead Sea, makakabili ka daw ng 4 na USA. Ito po isang survey. Grabe, no? Dagat pa lang to, Patmuro pa yung ibang nilang resources ng kayamanan. Ito, Dead Sea pa lang to. Kaya nilang bumili ng 4 na Amerika. Sobrang yaman po ng mineral dun sa Dead Sea. Hindi lang sila basta mayaman sa resources. Meron din silang kakayahan. Sabi ko nga kanina, meron nga silang kapangyarihan para magpayaman. Isa po ito o ilan ito sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Hindi ko na lang malagay lahat kasi mauubusan tayo ng oras. Pumili na lang po ako ng 4. Unahin natin si Henry Ford. Alam niyo po yung sasakyan na Ford? Yung Ford Raptor, Ford Eclipse, ganyan. Alam niyo po yon? Yung malaki yung mga truck, ganon. Ang nagmamayari po noon ay isang Hudyo, si Henry Ford. So siya po yung founder ng Ford na sasakyan. Isa po siyang Hudyo. Napakayaman niya po hanggang ngayon. Ito po, sa pangalawa, yung Colored. Kilalang-kilala po yun ng mga nagko-computer. Yung nag-produce or nag-founder ng Microsoft.
yung ginagamit natin sa computer, yung Microsoft, di ba? Yan po si Bill Gates. So, isa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Isa po siyang Hudyo. Dito naman sa pangatlo, si Andrew Carnegie. Si Andrew Carnegie, siya po yung isang negosyante ng bakal. So, alam natin, sa buong mundo, kailangan yung bakal. Tama po ba? Binibili lang lahat ng construction, tapos yung mga tulay, ganyan. Kung ano man yung kailangan para sa infrastructure, bumibili sila lahat ng bakal. Sa kanila sila bumibili. Kay Andrew Carnegie. Kaya sobrang yaman po nitong tao na ito. At ito naman sa panghuli, si John D. Rockefeller, isa po siyang negosyante din. Siya yung founder ng Standard Oil Company. Di ba meron tayong mga Petron, Caltex, Shell, ganyan, yung mga Uno, ganyan. Yun ay mga baguhan na lang na kampanya ng langis. Pero yung pinakauna na nagbebenta ng langis sa buong mundo, ang founder po noon si John D. Rockefeller. Sobrang yaman po nitong mga tao po na ito. Sila po yung mga Hudyo. At hindi lang sila. Yung mga tao po na nagmamayari ng kumpanyang ito, sila po yung mga Hudyo. Sino po mahilig sa fast food? McDonald's. Sa tuwing bumibili tayo ng McDonald's, pinapayaman natin lalo yung bansang Israel. Sino mahilig sa soft drinks? Yung Coke? Diba? Lalo na sa panahon natin ngayon, grabe. Talagang pamatid-uhaw. Pero tuwing bumibili ka ng Coke, lalo mong ini-invest, lalo mong pinapayaman yung bansang Israel. Hindi lang yun. Starbucks, yung mga Milo, ganyan, yung Kraft, Nestle. Lahat po yan ay pagmamayari ng Hudyo. Kaya lahat po ng ginagamit natin na produkto, o halos lahat ng ginagamit natin produkto, ay pagmamayari ng Hudyo. Naintindihan? Hindi lang po ba sa mga produkto na ganyan, yung mga nakakain, pati po yung mass media. Yung mass media, ibig sabihin, yung sa television, ganyan, yung Sony, yung Fox, yung Paramount, yung Walt Disney, lahat po ay nagmamayari niya na Hudyo. Kaya sa tuwing tinatangkilik natin yung kanilang mga produkto, patuloy silang yumayaman. Naintindihan po. Kasi nga sabi ng Diyos di ba? May kakayahan sila o may kapangyarihan sila na magkaroon ng kayamanan. Hindi sila naghahanap ng kayamanan, nagpo-produce sila ng kayamanan. Naintindihan po? Naintindihan? Ganun sila kayaman na talagang sinabi yun ng Diyos, yun yung tinutuo niya. Naintindihan po? At isa pang ebidensya na kung gaano ka makapangyarihan yung mga Hudyo, ito po mga tao na ito, hindi po sila mga Hudyo, pero may kinalaman yung Hudyo sa kanila. Nakikita po ninyo yung background, ano po yung mga letters na magkakapareho dyan sa picture na yan. AIPAC. Ibig sabihin yan, American Israel Public Affairs Committee. Yan po isang samahan ng mga Hudyo sa Amerika na napakayaman at maimpluwensya na talagang sila yung may pera talaga at na talagang nagpupondo sa mga tumatakbong kandidato sa pagka-presidente. Nung si Barack Obama, nagsimula na mangampanya para sa pagka-presidente nung time niya, tutusin, nung hirap manalo nito ni Barack Obama kasi nga itim siya. Pero dahil po sa tulong ng AIPAC, nanalo siya. Panoorin po natin ito. Barack Obama. Nakakampanya pa lang siya niyan. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, AIPAC. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. Kung tutuusin, di ba dapat ang sinusuyo niya yung mga kababayan niya? Di ba? Pero bakit papangakuan niya yung Israel? Hindi naman niya kaano-ano yung mga yan. Kasi nga alam niya na yung source ng pera para manalo siya sa pagka-presidente nasa Israel. Nasa AIPAC. Naintindihan? Kaya nga nakampanya siya, tinulungan siya ng mga Israelita na mayayaman, makapangyarihan. Nanalo po si Barack Obama. Next. Ito pong tao na ito na nasa gitna, kung nanonood po kayo ng news, muntik na tumabarel.
Muntik na siya na ma-assassinate. Pero the please lang sa tenga. Pero ito po si Donald Trump. Isa po siyang negosyante. Pero nung time po na nakampanya din siya sa pagka-presidente, saan siya pumunta? Saan? Sa AIPAC, sa AIPAC. Panoorin natin kung paano siya nakampanya. Kung paano niya sinuyo yung mga Israelita. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Standing ovation po, di ba? Dahil sa panunuyo ng mga tao na ito, nila Barack Obama, nila Donald Trump, nakuha nila yung puso o yung loob ng mga Israelita para matulungan sila sa pagka-presidente. Naintindihan po? Anong sabi niya? Pinangakuha niya, di ba? Na yung embahada ng Amerika, ilalagay niya sa Jerusalem. Napakahirap po nun nung mga nakaraang taon bago si Donald Trump maging presidente, walang makagawa nun. Kasi nga, kung tutusin, pwedeng magkagera kapag nangyari yun. Pero itong si Donald Trump, matapang. Kaya nilagay niya yung embahada ng Amerika dun sa Jerusalem para matulungan yung mga Israelitan para makuha nila yung kanilang bansa. Alam natin yung kaguluhan, di ba? Pinag-aagawan yung bansang Israel. Pero dahil po kay Donald Trump, ayun, medyo nakakalapit na sila. Next, itong tao naman po ito sa pinakadulo, siya po yung nakaraan, na si Joe Biden. So si Joe Biden din, nung nangangampanya siya, pumunta rin siya sa AIPAC. Kung tutusin si Biden, napakatanda na niya at talagang hindi na siya fit to work para sa pagka-presidente. Pero dahil nga, nakita niya kung ano yung sikreto nila Donald Trump at ni Barack Obama, kung paano manalo, ginaya din niya. Saan siya pumunta? Sa AIPAC. Noong time po na nangangampanya siya, pandemic. Hindi pwede magtipon-tipon yung mga tao, kaya wala yung mass gathering. Kaya nga nagpadala siya ng isang message dun sa AIPAC. Tingnan po natin yung kanyang message. And now, a special message from former Vice President of the United States and Democratic presidential candidate Joe Biden. Hello, AIPAC. I'm truly sorry I can't be with you this year at this year's conference. I'm out on the campaign trail. I'm in South Carolina, working as hard as I can to earn every vote. But you know that your voice matters to me. I've been speaking at your conference for a long time, hearing the passionate views of American Jews and friends of Israel, right, left, and center. I've been going to Israel for a long time as well, starting with my very first foreign trip as a senator, United States Senator. When I went to Israel, I met with Golda Meir and sat in the same side of the desk as an assistant of hers named Yitzhak Rabin. I've worked with every Israeli leader since that date. And over that time, whether it's here with you in the United States or in Israel, there are a few things that have not changed and will not change. I will always call out anti-Semitism, whether it comes from the left, the right, or the center. I will always stand with and for a secure, democratic, Jewish state of Israel. And I will always tell you what I believe,
whether I agree or disagree. And I will never boycott you. American Jews will always have a seat at my table because you've always had me at your table. And because you know as well as anyone that we're in the battle for the soul of this nation. You know, Israelis wake up every morning facing an existential threat from their neighbors. A rain of rockets from Gaza, just like this past week. Threats and missiles from Iran and Hezbollah. Israeli lives each day are moving forward with tremendous courage but under threat. That's why I've always been adamant that Israel must be able to defend itself. It's not just critical for Israeli security. I believe it's critical for America's security. And it's why I'm so proud of the Obama-Biden administration's unprecedented support for Israel's security, including the life-saving Iron Dome system. Ito po yung ginawa niyang panunuyo sa bansang Israel sa pamamagitan po ng pagbibigay ng Iron Dome system. Kung alam po ninyo, kung nanonood po kayo ng balita, di ba sa Israel, binobomba sila? Maraming rockets, yung pinapalipad dun sa bansang Israel. Pero walang bumabagsak, di ba? Ini-intercept na bago pa bumagsak. Yung sistema na yon yung Iron Dome system. Niregalo nila Obama at ni Biden yung sa bansang Israel. Kaya nga, napakatibay ng depensa ng bansang Israel. Kaya hanggang ngayon, di pa rin sila matibag-tibag. Naintindihan po? Sa pamamagitan po ng panunuyo nila sa AIPAC o dun sa American-Israel Public Affairs Committee, pinapondohan sila para manalo siya sa pagka-presidente. Kasi alam nila na kung wala yung tulong ng Israel, hindi sila mananalo. Mahihirapan silang manalo. Naintindihan? Naintindihan po. Kasi sino yung nasa likod ng Israel? Yung pangako ng Diyos. Naintindihan po. Number 2, bibigyan sila ng kakayahan para maging makapangyarihan. Sabi dito sa Deuteronomio chapter 28 verse 1, pwede po pakibasa, 3-1. Panginoon mong Diyos, at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So ito po isa sa pangako ng Diyos para sa kanila. Itataas sila sa lahat ng bansa sa lupa. Hindi lang sila basta itataas, kundi gagawin silang bantog at pinupuri. Sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 20. Hindi lang sila basta sikat, hindi lang sila basta makapangyarihan, hindi lang sila basta itinataas. Sila ay bantog at pinupuri. Sino-sino po yung mga bantog at pinupuri ng mga Israelita sa panahon po natin ngayon? Kilala po ninyo si Beethoven at si Mozart? Sila yung mga haligi ng sining at saka musika. Sino po ba kasi kilala po ninyo? Kung wala po itong mga tao na ito, yung music natin, mahihirapan na ma-develop Mahihirapan yung art na ma-develop. Pero dahil po kay Beethoven at kay Mozart, yun. Tapos sa science naman, si Albert Einstein, isa po siyang Hudyo. So napakarami pong aklat at napakaraming mga iniambag nito sa science sa panahon po natin ngayon. Ganun din, si John F. Kennedy, isa po siyang presidente o pang-35 na presidente ng Amerika. Tutusin natin, di ba dapat doon siya nangangampanya sa Israel? Doon siya dapat namumuno Pero si John F. Kennedy na isang Israelita, namuno sa Amerika nung unang panahon. Ganon din si Allen Greenspan. Ito po, yan. Nakasalamin. Si Allen Greenspan, isa po siyang ekonomista. May hawak po siya ng Federal Reserve Bank dun sa Amerika. Yung bangko ng mga bangko. Kung saan nangungutang yung maliit na bangko, dun sa Federal Reserve Bank. Sorry. Si Allen Greenspan yung isang beses na humawak dun sa kayamanan ng Amerika. Isa po siyang Hudyo. Si Steven Spielberg, kung alam niyo po yung palabas sa Jurassic Park tsaka Indiana Jones, isa po siyang award-winning na direktor. Ganun din, si Bill Gates, na-explain ko na kanina. Tapos yung apo niya, kanina si John D. Rockefeller, di ba? Ngayon naman si David D. Rockefeller. Isa rin po siyang banker. O isang umahawak po siya ng pera. Tapos, isa rin siya sa nagmana ng Standard Oil Company. Naintindihan po? Ganun po sila kayaman, ganun sila kamakapangyarihan, ganun sila katanyag, ganun sila kabantog dito sa buong mundo. Hindi lang po sila. Alam niyo po yung palabas na Wonder Woman?
Hindi si Darna yan, ha? Wonder Woman. Okay, international muna tayo. Si Gal Gadot. Isa po siyang pambato ng Miss Israel o Miss Universe sa 2004 na pageant. So, isa po siyang Hudyo. Siya yung isa sa itinuring na pinakamagandang babae sa balat ng lupa noong time po na yun, noong 2004. Tapos, yung role para sa isang superhero, kadalasan binibigay sa lalaki lang, di ba? Pero dahil nga pinangakuan ng Diyos, yung Israel o yung mga Israelita na magiging bantog at pinupuri, binigay sa kanya yung role ng Wonder Woman. Hindi lang po siya. Ito po, kilala po ninyo kung sino to? Halos lahat gumagamit ng inimbento nitong tao na ito eh. Kilala niyo po si Mark Zuckerberg? Yung founder po ng Facebook? Sa panahon natin ngayon, kahit nga siguro 5, 6 years old, marunong nang gumamit ng Facebook, di ba? Pwede na makipag-communicate sa ibang tao. Tama po ba? Siya po umimbento nun. Mahihirapan tayo na mag-communicate sa panahon natin ngayon kung wala yung Facebook. Imagine po ninyo, siguro kung naabutan po ninyo, yung load at text o yung pang-call, kailangan pa natin mag-load ng mataas na halaga ng pera para makatawag ka sa ibang bansa. Tama po ba? Pero dahil po sa free data o kaya libreng Facebook, yung Messenger, ganyan, pwede na tayo makipag-communicate anytime dun sa mga kamag-anak natin sa ibang bansa. Isang chat lang, isang tawag lang, nakakausap na natin sila. Tama po ba? Siya po si Mark Zuckerberg na umimbento po ng Facebook. Ito naman si Steve Jobs. Patay na to. Patay na po itong tao na ito. Pero, siya po yung founder ng kumpanya na Apple. Alam niyo po yung Apple? Yung iPhone? Sino po may iPhone na cellphone? Di ba ang ganda pag touchscreen? Tama po ba? Nakita na po kayo nung cellphone na di-keypad? Ano pong gustong gamitin ninyo, mga kabataan? Yung di-keypad o yung touchscreen? Alam niyo po, kung hindi inimbento ni Steve Jobs yung touchscreen na iPhone, mahihirapan tayo makapag-adapt. Kasi nga siya yung nag-imbento ng touchscreen na cellphone. Kaya sa panahon po natin ngayon, di ba? Hindi lang touchscreen, natutupi pa paganyan, tas paganon. Di ba? Dahil po sa technology na iniambag ni Steve Jobs, tuloy-tuloy na na-develop yung communication natin sa pamamagitan po ng cellphone. Grabe po yung ambag po nila. Kasi nga, pinangakuan sila ng Diyos na magiging bantog, pinupuri, at makapangyarihan. Hindi lang po sila. Siguradong kilalang-kilala ito ng mga estudyante. Kilala po ninyo si Kuya Google? Ang magmamayari po noon, si Sergey Brin tsaka si Larry Page. Ba yung Google? Konting search mo lang, di ba? Kung ano yung assignment, search mo lang, ganyan, tapos may lalabas. Makukuha mo na yung sagot sa tanong mo. Tama po ba? Sa tuwing nag-search tayo ng mga information, pinapayaman natin sila. Alam niyo po kung bakit? Yung impormasyon na lumalabas dun sa Google, binibili nila ng sa murang halaga. Pero kapag merong nagsisearch ng mga topics na yun o mga information na yun na kailangan natin, dun sila yumayaman ng yumayaman. Naintindihan po. Kaya napakayaman po nitong dalawang tao na ito. Mga bata pa po ito, sobrang yaman na po nila. Naintindihan? So, nangyari po ba yung sinabi ng Diyos na magiging bantog at pinupuri sila? Nangyari po kasi nga sinabi ng Diyos eh. Sabi rin sa Deuteronomio chapter 28 verse 12, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Kaya nga sa bansa po natin, di ba meron tayong national debt o kaya utang sa iba't ibang mga bansa. Tama po ba? Yung Israel, sabi dito ng Diyos, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, pero hindi ka manghihiram, hindi ka uutang. Bakit? Kasi ganun sila kayaman. Naintindihan po? Yung mga bansa yung nangungutang sa kanila. Kasi nga sobrang yaman nila. Naintindihan po? Ano sabi ng Diyos? Kakayahan para mag-produce ng kayamanan. Naintindihan po? Kasi nga pangako ito ng Diyos para sa kanila. Number 3, isa laban sa 1,000. So may kakayahan din sila na makipaglaban sa military forces. Pwede po pakibasa sa Josue
O Joshua chapter 23 verse 10. 3, 2, 1. Okay, sabi po dito, magagawa ng isa sa inyo, isa lang daw, kaya niyang pamunuan o mapatakbo yung 1,000. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay ang nakikipaglaban para sa inyo. Ito isa nakakamangha na pangako ng Diyos para sa mga Israelita. Alam natin, di ba, kapag nakikipaglaban yung mga bansa, kung sino yung marami, mas mataas yung percentage na manalo sila. Tama po ba? Pero kapag konti, talagang mataas din yung percentage na matalo sila. Tama? Pero sa Israel, iba. Pero pong ilang mga nilagay po na digmaan, nakasali yung Israel. Una, yung pinakaunang war sa kanila, ang tinatawag, yung First War, 1948, May 14. Ito, bago pa lang, hindi pa nga tapos eh. Nagsiselebrate pa lang sila ng Independence Day nila. Nilusob kagad sila ng iba't ibang mga bansa. Ang kalaban nila, 5. Yung labanan po nila, 45 million laban sa 640,000. Yung 45 million, 5 bansa po yung nagsama-sama, nag-join force para talunin yung bansang Israel. Sa tingin po ninyo, sino mananalo sa 45 million laban sa 640,000 lang? Sino po mananalo? Yung 45 million, tama po ba? Sa pangunawa natin. Pero nung sinabi ng Diyos, magagawa mong mapatakbo ng isa, yung 1,000. Kaya ang nanalo po, yung kaunti, yung Israel. Nanalo po sila at yung kanilang lupain, lumawak pa ng 23%. Pangalawa, ganun din. Nanalo rin po sila sa Second War. At ito nakakagulat. 6 na araw lang. 6 na araw lang sila nakipagdigma sa iba't ibang mga bansa. Ang labanan noon, 250 million laban sa 2.2 million lang. Imaginin po ninyo. Kakaunti lang sila. Yung kalaban po nila, 250 million na mga sundalo, mga bansa. Pero sino nanalo? Yung Israel. Bakit? Anong sabi ng Diyos? Ako yung maikipaglaban para sa inyo. Ngayon, kaya bang talunin? O meron bang makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos? Wala. Naintindihan po. Kung anong sinabi ng Diyos, yun po yung mangyayari. Para mas ma-imagine po ninyo kung gaano katindi itong labanan po na ito, tignan po ninyo yung kulay green at yung kulay pula. Yung kulay green, yung mga kalaban ng Israel. Tapos yung kulay pula, yun yung Israel. Tapos lahat ng nakakulay green na yan, lumusod sa kanila para digmain sila nung 6-day war. Sa tingin po ninyo, sino yung mananalo? Natural, Israel. Kasi nga, nasa likod nila yung Diyos. Naintindihan po? Ganyan po katindi yung labanan nila. At ganyan katindi kung paano ipinapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa bansang Israel. Naintindihan po? So, nangyari po ba yung sinabi ng Diyos na mapapatakbo nila yung 1,000? Yes. Nangyari po yun. Naintindihan po? Kaya yung kasunduan sa pagitan ng Diyos at Israel, sinusunod ng Diyos. Naintindihan po? Kapag susunod sila, makukuha nila yung pagpapala. Pero kapag sumusuway sila, matatanggap nila yung sumpa. Naintindihan po? Madali lang naman eh. Kung susunod kayo, makikinig kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung ayaw ninyo, susuway, at wala kayong pakialam, merong impyerno na naghihintay. Naintindihan po? Kaya ano pong gusto ninyo? Pagpapala o sumpa? Pagpapala o sumpa? Kaya makinig po kayo ng mabuti. Ngayon, bakit natin kailangan alamin yung kasaysayan ng Israel? Gaya nga ng sinabi ko po sa inyo, yung Israel ay halimbawa para sa atin. Kung yung tao ay susunod, sila ay pagpapalain. Pero kung yung tao ay susuway, merong walang hanggang paghukom na naghihintay. Naintindihan po? Naintindihan? Sabi sa Deuteronomio chapter 4 verse 30, sa iyong kapigatian, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig. Kapag nakikita daw natin yung pagbangon ng bansang Israel, yun yung time na dapat tayo rin ay maligtas na. Naintindihan? Sabi dyan, no?
ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at papakinggan ang kanyang tinig. Ibig sabihin, dapat talagang ikaw ay maligtas. Kasi nga yung Diyos ay kumikilos sa bansang Israel. Naintindihan po? Yung tipan ng Diyos sa Israel, kapag susunod, may pagpapala. Kapag susuway, may sumpa. Kapag magsisisi o manunumbalik yung Diyos, manunumbalik yung tao sa Diyos, ibabangon niya yung mga tao na yun. Parang Israel. Naintindihan? Kung tutuusin, hindi naman lahat ng mga Israelita ay masunurin sa Diyos. Meron pa rin hanggang ngayon. Sa panahon natin ngayon, hindi pa rin sila lubos sa sumusunod. Pero bakit sila pinagpapala ng Diyos? Bakit sila ginagawa makapangyarihan kung hindi naman talaga sila totally sumusunod? Pero po dalawang dahilan. Una, dahil po sa banal na pangalan ng Diyos. Upang patunayan na ang Diyos ay buhay. Pangalawa, upang magbigay ng pagkakataon sa mga Israelita na maligtas. Naintindihan po? Dahil po sa dalawang bagay po na ito, pinanunumbalik ng Diyos yung bansang Israel. Nire-recover niya yung bansang Israel para hindi lapastanganin ng mga bansa sa paligid ng Israel yung Diyos. Kasi kung uubusin ng Diyos yung Israel at sasabihin ng mga tao, wala naman palang Diyos eh. Kasi kung may Diyos, dapat meron din bansang Israel. Kaso wala. Pero para nga maingatan yung banal na pangalan ng Diyos, ni-recover ng Diyos yung bansang Israel, ginawa silang makapangyarihan, ginawa silang mayaman, para sabihin sa atin na yung Diyos ay buhay. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya sa pamamagitan po ng bansang Israel, makikita natin kung paano pinanunumbalik ng Diyos yung bansang Israel sa pamamagitan ng kanyang salita. Naintindihan? Sabi sa verse Ezekiel chapter 36 verse 22, sabi sa kulay dilaw, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Dahil sa banal na pangalan ng Diyos. Ayaw na ng Diyos na malapastangan yung banal na pangalan niya. Nung pumupunta yung mga Israelita o napapadpad sila sa iba't ibang mga bansa, sinasabi sa kanila, kung may Diyos kayo, bakit kayo nagkakaganyan? Kung may Diyos kayo, bakit kayo pinarurusahan? Bakit kayo pinapatay? Siguro wala talagang Diyos. Dahil po doon, gumawa ng paraan yung Diyos para hindi malapastangan yung yung banal na pangalan. Naintindihan po? Para hindi na ulit malapastangan o madungisan yung banal na pangalan ng Diyos, gumawa siya ng paraan para i-recover yung bansang Israel. Kaya nga makapangyarihan yung bansang Israel sa panahon po natin ngayon. Naintindihan po? So yung propesiya na nangyari sa bansang Israel, nangyari po ba o hindi? Nangyari po. Yung kanilang bansa sa panahon natin ngayon, maganda, mayabong, mayaman. Yung bansa, yung lupain, maganda rin. Kasi yung mga tao, matatalino. Naintindihan po? Lahat po ito yung nakalagay sa Biblia. Unahin natin dun sa bansa. Isaiah chapter 66 verse 8. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? So sa panahon po natin ngayon, 'di ba yung Pilipinas, napakarahabang panahon bago tayo maging independent, 'di ba? Tapos pagkatapos ng Independence Day natin, hindi naman tayo totally pa nakakalaya sa ibang mga bansa, 'di ba? Hawak pa rin tayo ng ibang mga bansa. Pero yung Israel, nung sinabi nila na dineclare nila na kami ay isang bansa, nangyari po 'yun ng isang araw lang. Nakalagay po ito sa isang dyaryo. Noong May 14, 1948, State of Israel is born. Ibig sabihin, ipinanganak yung bansang Israel. So yung headline dun sa dyaryo sa Palestine Post. So ito po yung ebidensya, Declaration of Independence of Israel noong May 14, 1948. Anong sabi ng Diyos? Ipapanganak ba ang isang bansa sa isang araw? Yung Isaiah chapter 66 verse 8, sinabi po yun, 740 BC. Bago pa mangyari, sinabi na ng Diyos. Pero kailan natupad? Noong May 14, 1948. Naintindihan po. Kung ano yung naisulat noon, natupad sa panahon natin ngayon. Naintindihan po. Next, yung kanilang bansa, yung kanilang lupain. Ezekiel chapter 36 verse 34 hanggang 35. Nung sila ikinalat, noong AD 70, yung kanilang bansa, naging basurahan. Walang tao dun eh. Kaya nga, di ba, kapag yung bahay walang tao, ano nangyayari? Dumudumi, tas nasisira. Ganun po yung nangyari sa bansang Israel. Sabi dito,
Ang lupain na naging sira ay mabubungkal, sa halip na sira sa paningin ng lahat ang nagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Ito rin po ay pangako ng Diyos, na yung kanilang bansa daw, yung kanilang lupain, na dating sira, magiging gaya ng halamanan ng Eden. Parang ganito. Ito po yung before. Yan, ito po yung ikinalat sila. Tapos yung sabi ng Diyos, di ba? Ibabangon ko yung bansa ninyo, yung lupain ninyo, at magiging isang paraiso na parang halamanan ng Eden. Imagine po ninyo, yung taas na yan, sa may after, yan po ay disyerto. Ano makikita natin sa disyerto? Anong klaseng lupa yun nandun? Ano po? Buhangin tsaka bato. Tama po ba? Tapos tuyong-tuyo. Natry nyo na po magtanim sa batuhan, tapos sa buhanginan? Ano nangyari? Nabuhay ba? Pero yung mga Israelita, nagtanim sila diyan sa deserto, diyan sa batuhan, umusbong. Panoorin po natin ito. For centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was 3 years old. I remember when we start to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will go here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land. It's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. The Bible promises 3 main things. First of all, that the Jewish people will come back to their homeland. Second, that the land will come back to us. I believe and I feel and I know that in Israel, maybe it's the best place on earth to really feel it, to understand it. It's easier than all the rest of the world. To me, Israel, it's the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. So para sa kanya, di ba? Wala nang ibang lugar na pwede maging ebidensya o proof na nag-i-exist talaga yung Diyos sa pamamagitan po ng bansang Israel. Bakit? Kapag meron siyang sinabi, kahit na ayaw ng mga tao, kahit na imposible para sa mga tao, tinutupad niya. Naintindihan po? Yun ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito po yung before. Sa kabila naman yung after. Ano pong sabi, di ba? Yung lupain na naging sira, giba, at walang nakatira, tatahanan na. Naintindihan po? Sabi dito sa Ezekiel chapter 36 verse 10, ang mga lungsod ay tatahanan at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Ito po yung sinabi ng Diyos sa Biblia at tinupad niya sa panahon po natin ngayon. Ito po yung before, ito naman po yung after. Napakaganda sa bansang Israel. Kung may search nyo lang po, napakarami po mga napakagandang infrastructure or kaya mga buildings dun sa bansang Israel. Meron po silang tinatawag doon na Silicon Valley. Ibig sabihin, yun po yung isang lugar na sobrang high-tech dun sa bansang Israel. Kasi nga, matatalino yung mga tao doon. Nagde-develop sila, nagpo-produce sila na mga gadget or mga software. Kasi binibenta nila sa ibang mga tao
Saka ginagamit natin sa panahon natin ngayon. Alam niyo po yung USB? USB, yung nilalagay yung flash drive. Galing po yung unang USB po na imbento sa bansang Israel. Tapos binenta na lang nila sa iba, tapos nag-start ulit sila ng panibago. Tawag po dun sa bansang Israel, startup company. Startup country. Kasi nga, dun nila ina-imbento yung mga makabagong mga invention, tapos binibenta nila, tapos yayaman, kikita, tapos yun, magagamit na ulit natin. Tapos gano'n na naman, paulit-ulit, kaya nga sobrang yaman po nila. Naintindihan? Hindi lang bansa, hindi lang lupain yung mayaman sa kanila, pati na rin po yung mga tao. Di ba sila nga ay kinalat noong AD 70? 2,000 taon sila ay naikinalat ng Diyos, pinarosahan sila. Pero para patunayan na yung Diyos ay buhay at totoo, yung mga Israelita na nagkalat sa iba't ibang mga bansa, ibinalik din ng Diyos. Sabi dito, sa Isaiah 43 verse 5 to 6, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan, at titipurin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa ilaga, hayaan mo. At sa timog, huwag mong pigilin. So, sa north, sa south, sa east, tsaka sa west, mayroong bumabalik ng mga Israelita. Naintindihan? Yung mga Israelita mula sa Russia, sabi dito, hayaan mo. At dun sa timog, dun sa Ethiopia, huwag mo silang pigilan. Kaya wala nakapigil. Kahit na po yung mga Israelita, hinuhold sa Russia, hinuhold sa Ethiopia, walang nagawa sila. Kasi nga sabi ng Diyos, kailangan nilang bumalik. Naintindihan po? Nung restoration po ng Israel, nangyari po ito noong 1949 at 1950. Mula po nung sa Yemen at saka sa Egypt, nasa bandang baba ng Israel, binabalik po sila sa pamamagitan po ng plane. Nakalagay na rin po yan sa Biblia kung paano sila babalik. Dito po sa Isaiah chapter 60 verse 8, sabi dyan, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? So, noong unang panahon, sa panahon ni Isaiah, hindi pa niya alam kung ano yung tawag sa eroplano. Para sa kanya, parang kalapati lang, kulay puti. Tapos may mga bintana. Pero sa panahon po natin ngayon, maiintindihan natin. Tama po ba? Kulay puti, may bintana, lumilipad sa langit. Eroplano. Yan po yung ginamit nila para makabalik sila dun sa bansang Israel. Para ano po yung time, pwede nyo po i-search ito pong pagbalik nila, Operation Solomon. Ito pa isa nakakagulat. Noong 1903, tsaka pa lang na-ibento yung eroplano. Pero 1,000 taon na sinabi sa Biblia kung paano babalik yung mga Israelita. Naintindihan po? 1903 lang, kailan lang, di ba? Ng Wright Brothers. Kaya nga sa iba't ibang mga panig ng mundo, Europa, Asia, Amerika, Africa, Australia, ibinabalik sila ng Diyos. Naintindihan? Kahit hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya nga kung ano sinabi ng Diyos sa Ezekiel, tsaka sa Isaiah, 2,700 to 2,800 years ago, nangyari po noong 1948 tsaka 1991. Naintindihan po? Lahat po ito ay natupad dahil sinabi po ng Diyos. Yung recovery ng bansa, yung recovery ng lupain, at yung recovery ng mamamayan ay sinabi na sa Biblia at ito ay totoo. Naintindihan po? Lahat po ito ay nakalagay sa Biblia. Sinasabi ng Biblia na talagang yung Diyos ay makapangyarihan. Ngayon, ano yung kahulugan ng panunumbalik ng bansang Israel? Una, yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Tama o mali? Yung nakalagay po dito, imbento lang ba o katotohanan? Katotohanan. Ibig sabihin na yung Diyos na nagsalita dito sa Biblia, siya ay buhay at makapangyarihan. Ngayon, dun sa number 3 at 4, i-explain ko po ito. Nakalagay rin sa Biblia na sa pamamagitan po ng bansang Israel, yun po yung timetable ng Diyos. Ibig sabihin ng timetable, yung orasan. Kapag yung bansang Israel ay nanunumbalik na, ibig sabihin, malapit na siyang dumating. At yung paghuhukom sa apoy ay malapit na rin. Naintindihan po? Dahil nakalagay ito sa Biblia. Di ba yung panahon ni Noe? Winawarningan niya yung mga tao, di ba? Pasok kayo dun sa daong. Kailangan yung pumasok dun para makaiwas kayo dun sa tubig. Pero ayaw makinig ng mga tao. Sa panahon po natin ngayon, sinasabi ng Biblia, kailangan mo maligtas. Kailangan mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan mo maipanganak na muli. Kailangan mapatawad lahat ng kasalanan mo.
bago dumating yung paghuhukom sa apoy. Naintindihan po. Ngayon, nakalagay na to sa Biblia. Anong gagawin natin? Dapat tayo magmadali. Naintindihan po. Anytime pwede na mangyari ito. Tandaan po natin na hindi mabagal yung Diyos. Tutuparin niya kung anong sinabi niya dito sa Biblia. Pero dahil nga napakalaki ng pag-ibig niya sa atin, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para mapakinggan kung ano yung salita ng Ebanghelyo. Naintindihan po. Yung Diyos ay malapit na. Ngayon, yung time at panahon o lugar kung saan darating yung Diyos, hindi niya sinabi. Pero nagbigay siya ng mga tanda. Parang ganito. Di ba si nanay, kapag nagle-labor na, ano po nararamdaman? Kapag malapit nang lumabas yung baby nung nanay na buntis, ano po nararamdaman niya? Sumasakit na yun tiyan, di ba? Sinasabi niya, dali mo na ako sa ospital. Manganganak na yata ako. Ang sakit na ng tiyan ko, tumitigas na. Nagsasabi siya kasi nga, yun yung nararamdaman niya. Tama po ba? Yun yung mga ebidensya na talagang lalabas na yung baby. Tama po ba? Yung Diyos din ay ganun. Nagsasabi siya sa atin ng mga tanda bago siya dumating. Ganun din, sa Mateo chapter 24 verse 3, gusto malaman ng mga alagad at yung mga apostol kung kailan dadating si Jesus. Pero sabi ni Jesus, hindi ko sasabihin kung kailan, pero magbibigay ako sa inyo ng mga tanda. Sabi dito, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. So, papasok na po tayo sa pangalawang topic, yung signs of last days. Parang ganito. Yan. Kailangan po natin ito pag-aralan para malaman natin kung nasa na ba tayong panahon ngayon. Naintindihan po? Baka isipin po ninyo, ay, matagal pa naman si Jesus dadating. Tignan po natin kung talagang malapit na ba siya dumating o matagal pa. Unang tanda, Marcos chapter 13 verse 28 hanggang 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa puno ng igos ay pag-aralan ninyo ang talinhaga. Kapag nananariwa ang kanyang sanga at sumusumpling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Sabi dito, kapag tinutukoy po yung puno ng igos, automatic po ang ibig sabihin niyan ay yung bansang Israel. Ibig sabihin ng sanga, kapag sila nanunumbalik na, sumusupling na yung dahon, ibig sabihin, malapit na yung tag-araw. Ibig sabihin ng tag-araw, yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kailan pa daw yun? Iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Anytime, pwede na nang buksan ng Diyos yung kanyang pagdating. Anytime, pwede na siyang bumaba, kukunin niya yung lahat ng naligtas, mangyayari na po yung katapusan ng panahon. Naintindihan po. Ngayon, yung panunumbalik ng bansang Israel, hindi pa ba nangyayari? Nangyari na po. Matagal na, 1948 pa. Naintindihan? Pero hanggang ngayon, nagbibigay siya ng pagkakataon para sa mga tao, lalo na dito po sa mga kabataan, para sila ay maligtas, para kayo ay maligtas. Kaya wag po ninyong hahayaan na hindi po ninyo makuha yung kaligtasan. Naintindihan po? Isa pang tanda, kapag nakita daw natin na mayroong mga nagsasabi na sila yung Kristo at marami silang inililigaw, ibig sabihin, malapit na rin yung si Jesus dumating. Sabi dito, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Marami sa panahon po natin ngayon na nagsasabi, sila si Kristo, sila si Jesus. Bigyan ko po ng ilang halimbawa. Ito po sa Amerika. Ang pangalan po niya ay si David Koresh. Pero nagpapakilala siya na siya si Jesus. Ang sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Pero itong sabi ng tao na ito, lapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan, bigay mo sa akin asawa mo. Tama, natatawa po kayo. Hindi lang po yun na mas nakakatawa. May nagbigay talaga ng asawa dun sa tao na ito. Kasi nagpapakilala siya, dinadaya niya yung mga tao na siya si Kristo. Pero siya ay huwad na Kristo. Hindi lang po sa USA. Ito po sa Russia, ang pangalan niya ay si Sergei Torov. Ang nickname niya, Vissarion. Ito po, marami pong tagasunod po ito. Pero nga, itong tao na ito, nakakulong. Dahil sa patong-patong na kaso. Kasi nga peking Kristo. Naintindihan? Pero marami po siyang iniligaw. Hindi lang po sa Russia. Ito po, sa South Africa, si Zambia. Ang pangalan po niya, si Jesus of Kitwe. Meron siyang palayaw, matindi to.
Parent Rock of the World, Mr. Faithful, Mr. Word of God. Yan po yung mga nickname niya. Nagpapakilala siyang si Kristo. Marami silang iniligaw. Naintindihan po? Marcos chapter 13 verse 21, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o tignan ninyo, naroon siya, huwag niyong paniwalaan. Hindi lang sa ibang bansa, dito nga sa panahon po natin ngayon, may nagsasabing siya si Kristo eh. Kaso nga lang, hindi lang mga tao yung umahabol sa kanya, pati pulis. Di ba? Nagbigay na ng pabuya eh. Doon sa tao na yun, kung sino makakita sa kanya, mayroong 10 million. Marami pong mga tao na nagpapahayag na sila si Kristo, pero ang sabi ng Biblia, huwag niyo silang paniwalaan. Bakit? Dahil hindi naman sila yung totoong Kristo. Naintindihan po. Hindi lang po yan. Hindi lang po mga huwad na Kristo, huwad na Diyos sa tanda ng katapusan ng panahon. Sabi dito, meron pa pong isang tanda at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Kung tutusin, hindi naman ito bago sa atin eh. Marami na rin tayo naririnig na digmaan. Pero sa panahon po natin ngayon, mas patindi ng patindi. Ito po, last year, inventory para sa nuclear weapon. Ng United States, patuloy po silang gumagawa o bumibili, nagpo-produce ng nuclear weapon. Meron silang 5,244. Sa ibang bansa, 225. Sa UK, France, sa Israel, Pakistan, India, China, North Korea, at sa Russia. Yan. Yung mga nuclear warhead inventories na yan, para saan po nila gagamitin? Ano pong sabi ko po kahapon? Na isa sa sinabi ng Biblia, babahan ng apoy. Naintindihan po? Kung sabay-sabay nila yung papaliparin, sabay-sabay nila yung papasabugin, sigurado babaha po ng apoy. Naintindihan po? Hindi lang po yan. Hanggang ngayon, yung Israel at Palestine, nag-aagawan pa rin sila. Sa kanilang lupain, puro na lang po gera. Yung Russia at Ukraine, gabi rin po yung kanilang digmaan dyan. Hanggang ngayon, naglalaban pa rin po sila. Ito po, nung kanina, nagsisearch po ako ng mga details ng digmaan sa panahon po natin ngayon. Meron po ako nakita. Ito po sa Israel po ito Meron po isang beach doon, tapos natanaw nila na merong usok. Diba nakita po ninyo yung usok sa dulo? Hindi po yan nagsisiga, okay? Yan po ay bomba or mga missiles na pinapabagsak. Tapos sabi ng United Nations, na kapag nagtuloy-tuloy yung digmaan ng Israel tsaka Hezbollah, yung Lebanon, isa po itong parang terorista, yung Hezbollah na tinatawag. Sa Lebanon po yun, kapanig ng Iran. Magkakaroon po ng catastrophe beyond imagination. Hindi na natin may imagine kung anong mangyayari kung talagang nagtuloy yung digmaan nila. Kung talagang hindi matatapos yung digmaan nila, talagang magsisimula po talaga yung digmaan. Naintindihan po? Hindi lang po yan. Lucas chapter 21 verse 11, hindi lang po ba sa digmaan yung nangyayari? Yung lindol, nagutom at mga salot, pinag-isa po sa isang verse. Tignan po muna natin dun sa una. Sa panahon... Sorry. Sa panahon po natin ngayon, di ba? Napakatitindi na ng mga lindol. Noong 2021, Haiti, 7.2. Ito po sa Taiwan, 2022, 6.8. Ito po isang tulay. Alam niyo po yung damit na pipigain, di ba nagtitwist? Sa sobrang lakas po ng lindol, yung ano na yon, yung tulay na ito, nag-twist. Parang ganito. Noong February 27, 2023, yung Turkey at Syria, nagkaroon po ng earthquake, di ba? Pagpasok ng January 1 to 2024, yung Japan, tayo nagsiselebrate sila, nililindol. Naintindihan po? Hindi lang sila, hindi lang sa ibang bansa. Ito po noong July 11, 7.1 doon sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Mabuti na lang, wala pong tsunami.
Pero sa dagat po nangyari yung 7.1. Kasi kung nanonood po kayo ng balita, di ba? Nag-warning po yung mga yung GMA, yung ABS-CBN sa atin na baka mangyari na yung the big one. Kapag nangyari po yung the big one, sigurado po napakaraming mga tao mga mamamatay. Noong 1990, meron pong isang lindol na nangyari. Siguro mga 6.8 or kaya 7. Libong tao na po yung namatay dun sa Luzon na part. Paano kaya kung mangyari yung lindol na yun, yung 8.1 na lindol ngayon? Sigurado po, marami pong mamamatay. Naintindihan po. Nakalagay na po ito sa Biblia, hindi ko po kayo tinatakot. Naintindihan? Bakit po nangyayari ito pong mga bagay na ito? Ginigising tayo ng Diyos para maligtas. Ginigising tayo para alamin, pag-aralan yung Biblia at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ginagawa ito ng Diyos. Hindi lang po ito nangyayari dahil nagagalit lang yung Diyos. Hindi po. Ginigising niya yung mga tao para hanapin nila yung buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Hindi lang po lindol. Pati na rin po yung mundo natin, pasira na ng pasira. Sabi sa Hebreo chapter 1 verse 11 hanggang 12, sila'y malulumang gaya ng kasuotan. Yung mundo natin, di ba? Sinusubukan pa ng mga tao na sagipin yung mundo. Di ba? Gumagawa pa sila ng Earth Hour. Yung papatayin lahat ng electricity sa buong mundo, parang ng ilang oras, para makarecover daw. Wala na pong ganun. Hindi na po mangyayari yun. Kasi nga itong mundo na ito ay papunta sa pagkawasak. Naintindihan? Itinakda na po ito ng Diyos. Naintindihan po? Kaya nga yung panahon po natin ngayon, sobrang init. Sigurado po, naranasan nyo naman to kahit di ko na-explain. Di ba? Pasalamat tayo ngayon, medyo lumalamig-lamig na, nag-uulan-ulan na. Pero noong mga nakaraang buwan, 45, 49, 52, 53 degrees. Nag-Bible seminar po ako dun sa Castilleos. Umabot po sa Iba, Zambales, 53 degrees. Di ba para kumulo yung isang tubig, 100 degrees yung kailangan? Kalahati na. Umabot na sa kalahati, 53 na eh. Ganun po yung katindi yung init ng time po na yun. Naintindihan po. Kaya nga, nanonood po kayo ng mga balita, nakakaawa po yung mga driver ng jeep na inaatake ng heat stroke habang nag-drive sila. Grabe po yung panahon ng sobrang init ng panahon natin. Naintindihan po? Lahat po ito ay nakalagay na sa Biblia. Hindi lang po lindol, pati na rin po tagutom. Yung tagutom po, dati na rin man meron, pero patindi ng patindi. Ito po, noong 2023, 26% yung nadagdag doon sa Congo na walang kumakain. Meron ng 22.6 million na hindi kumakain. Tapos nadagdagan pa ng 3.8 million na hindi pa kumakain. Kapag sila hindi nakakain, karamihan po dyan mga bata, bilang lang po kayo ng 7 seconds, meron po isang tao na mamamatay sa kanila. Ganun po katindi yung gutom sa kanila. Pasalamat tayo, meron tayong nakakain, nabubusog tayo sa panahon natin ngayon. Pero wag po kayo pakakampante. Sa panahon po natin ngayon, pwede na rin dumating yung food crisis. Lalo na, di ba? Patindi ng patindi yung digmaan. Kanina po, nagkikwentuhan kami ng mga nanay. Alam niyo po yung kamatis? Kamatis. Yung pinanggigisa. Di ba? 20 isa. Isang piraso pa lang ha. 20 na. Nakaraan sibuyas, nakaraan bawang, nakaraan sili. Tapos ngayon kamatis. Pag patuloy pa tong tumaas yung presyo ng mga produkto, mga kinakain natin, mahihirapan tayo lalo. Naintindihan? Kaya pasalamat po kayo, meron pa tayong nakakain. Dahil yun ay biyaya ng Diyos para mahanap natin yung buhay na walang hanggan, magkaroon yung lakas yung katawan natin. Naintindihan po? Hindi lang po tagutom, pati na rin po mga salot. Yung salot, hindi na rin po bago ito. Pero mas patindi ng patindi. Yung HIV, yung AIDS, yung tuberculosis. Pansin po ninyo, ano yung kulay ng
ng Pilipinas? Ano pong kulay? Kulay blue. Ano pong sakit yung kulay blue? Tuberculosis, di ba? TB. Hindi po yung colored, Yung ubo. Umuubo po ako ngayon pero wala po akong TB. Wag po kayo mag-alala. Pero anyway, di ba? Ang tindi ng mga sakit sa panahon po natin ngayon. Kahit tayo mismo naka-experience ng mga salot at mga sakit na ito. Nakaraan lang. Medyo fresh pa sa atin, di ba? Yung COVID-19. Alam niyo po, wag po kayong magpaka-kampante sa COVID-19. Nakala natin, wala na. Di na tayo nag-face mask, di na tayo nag-face shield. Noong January lang, sa ibang bansa, meron pong umabot na 1.1 million yung bagong case. Ito po. Balita po ito nung COVID-19 Epidemiological Update nung January 19, 2024. Sabi po dito, ayan, with over 1.1 million new cases. Nandyan lang po yung COVID. Alam niyo po ba? Meron lang pong na-discover na mga gamot na pwedeng pumigil ng kahit na sandali dun sa COVID. Pero anytime pwede lumabas yung panibago na namang sakit na magkakaroon na naman ng pandemic. Naintindihan po. Hindi lang po COVID. Alam niyo po yung dengue? Ito po, napakaliit lang na lamok niyan. Di ba sa panahon natin ngayon, nag-uulan na. Check niyo po yung mga bahay po ninyo. Baka mamaya may mga binabahayan na po ng mga lamok. Pwede po yung pag-cause ng dengue. Naintindihan po? Ngayon, bakit meron yung mga ganyan? Kasi yan ay mga tanda ng katapusan ng panahon. Naintindihan po? Hindi lang po yan. Dito po, di ba, sa Cavite, yung tinatawag na pertussis, yung ubo sa mga bata. Nag-outbreak pa nga ito sa atin di ba? Nag-state of calamity pa nga yung Cavite dahil nga sa pertussis na ito Nandyan po yan dahil sinasabi sa atin na totoo yung Biblia at kung ano yung sinabi ng Diyos, yun talaga yung mangyayari. Naintindihan po. Hindi lang po lindol, hindi lang digmaan, hindi lang tagutom, hindi lang salot, pati na rin po yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Isa rin po ito sa tanda ng katapusan ng panahon. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga tao masyado nang mararahas. Yung mga tao masyado nang magagalitin. Alam niyo po yung road rage? Diba? Nagkagit-gitan lang sa kalsada, pero nang may mababaril na, may papatayin na. Ito po, nung April 30, bago po kami ma-Bible seminar nito nabalitaan po namin, malapit lang po ito dun sa Dasma Church. Dun sa Burol, Maine, meron po isang pamilya na pinasok. Pinatay po yung pamilya, lahat. Tapos kinuha pa yung kotse, kinuha pa yung mga pera. Ninakawan pa. Bakit? Kasi nga, yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Siguro alam po ninyo itong balita na ito. Yung babae na taga-Lasal, yung dapat ka-graduate na, kaso ninakawan, tapos pinatay. Diba nagpabuya pa nga yung Dasma government para mahuli lang tong tao na ito Bakit? Bakit niya gustong nakawan yung babae? Kailangan sa pagkain. Tama po ba? Kailangan may pera, para may pangkain. Gumagamit na sila ng dahas para lang makuha yung pansarili na pakinabang. Yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Naintindihan po? Hindi lang po yun. 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 4, medyo mahaba, pero isa po ito sa tanda ng katapusan ng panahon. Pwede po pakibasa? 3 to 1. Maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, sawailid sa mga magulang, mga walang utang na loob, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ito po, isa po sa tandaan ng katapusan ng panahon. Ano po yung sabi dyan? Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi.
Diba? Gumawa na nga, meron na ngang kanta eh. Alam niyo po yung kanta na, money, money, money. Puro money na lang yung iniisip ng mga tao eh. Hindi lang po yun. Sabi dito, mayayabang at mga mapagmalaki. Diba? Basta may magandang gadget, post sa Facebook. Mataas yung grade, post sa Facebook. Tama po ba? Yung mga bata, kamusta? Lagi bang masunurin sa mga magulang? Parang sa ilong galing ah. Sabi dyan, no, sa huling panahon, sa huling araw daw, mga suwaili sa mga magulang. Sa panahon po natin ngayon, tigasan ng ulo. Hindi lang po yun. Mga walang utang na loob, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Isa pa po dito, yung papapanlait. Diba sa panahon po natin ngayon, diba? Kapag nanlalait ka, mas cool, mas nakakatawa. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, yung panlalait, isa sa mga nagkukos para magpakamatay yung isang tao? Yung cyberbullying, yung bullying, di ba? Dahil po sa yung mga tao, masyado silang mayabang, masyado mapagmalaki, at yun nga, mapanlait. Hindi lang po yun. Wala mga papagpigil sa sarili. Mababangis. Mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Lahat po ito ay nangyayari sa panahon po natin. Bakit? Kasi lahat ng ito ay tanda ng katapusan ng panahon. Sinasabi sa atin na malapit ang dumating yung Panginoon. Naintindihan po? Hindi lang po yun. Pati na rin po yung ginagawa natin na Bible Seminar. Hindi lang po dito. Pati na rin po sa ibang lugar. Yung Bible Seminar, hindi lang po natin ito ginagawa dito. Ito po'y tandaan ng katapusan ng panahon na yung magandang balita ipapangaral sa buong mundo at pagkatapos darating yung wakas. Naintindihan po? Lahat po ito ay nakalagay na sa Biblia. Lahat po ito ay nakalatag na dito po sa Biblia. Unti-unti po itong tinutupad ng Diyos. Naintindihan po? Kung paanong pinadala ng Diyos si Adan at saka si Eva, kung paanong si Adan at si Eva ay nagkasala, tapos yung mga tao naging masama, kaya nga nilipol sa pamamagitan ng tubig. Hanggang ngayon, sa panahon po natin ngayon, pasama na ng pasama yung mga tao. Lahat po ito ay nakalagay na dito po sa Biblia. Anytime pwede na pong dumating ng Diyos. At alam niyo po, meron pa pong isang tanda na hinihintay na lang, lalo ng mga ligtas, na mangyari bago pa mangyari yung huling digmaan. Ito po yung tinatawag na rapture. Yung salitang rapture, wala po nakalagay sa Biblia. Pero nakalagay kung anong mangyayari sa rapture. Una Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 17. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So darating daw po yung rapture. Aagawin yung mga nabubuhay. Hindi po ibig sabihin na nabubuhay na ibuhay physical Dapat buhay sa espiritu. Yun lang yung kukunin. Naintindihan po? Ngayon, kung hindi buhay sa espiritu, kung patay pa rin yung espiritu, saan sila mapupunta? Maiiwan sila. Mateo chapter 24 verse 40 hanggang 41. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kukunin yung mga naligtas na, yung may buhay na walang hanggan. Yung iiwan, yung wala pa. Yung isa'y kukunin at yung isa'y iiwan. Sa Lucas chapter 17 verse 31, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ngayon itong tanong. Kung mangyari yung rapture, handa ka na ba? Ready ka na ba? Sigurado ka ba? Nakasama ka? Kung hindi mo pa sigurado, tapusin mo itong Bible Seminar. Dahil kung hindi, ganito mangyayari sa'yo. Jesus Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or He might come next week. Or He could even come...
Nasaan po sila? Nasaan po? Nasaan po sila? Nasa church, di ba? Pero bakit may naiwan? Kaya po na sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian sa langit. Maliban na maganap nila kung ano yung kalooban ng Diyos, makuha nila yung buhay na walang hanggan, magkaroon sila ng kaligtasan, mapatawad lahat sila mula sa kanilang kasalanan, tsaka pa lang sila pwede kunin. Naintindihan? Kaya hindi ibig sabihin, umatid na ako sa church, dito po sa Cavite Church, okay na ako. Hindi po ganun. Maaaring yung ilan sa kanila, leader, maaaring ilan sa kanila, talagang ibinibigay yung kanilang buhay para sa church, pero iniwan. Naintindihan? Kaya yung pag-attend po sa church, hindi po kasiguraduhan na ikaw ay ligtas. Naintindihan? Yung pag-attend po sa church, pag-attend sa ganitong mga klaseng mga gathering, ay isa sa paraan para ikaw ay maligtas. Naintindihan po? Kaya dapat siguraduhin mo na kapag nangyari yung rapture, dapat kasama ka. Naintindihan po? Kung sakali yung ngayon mangyari yung rapture, sigurado ka ba nakasama ka? Kung hindi, pakiusap, makinig ka ng mabuti. Naintindihan po? Para po ito sa iyo. Sinabi sa Biblia, sa John chapter 3 verse 3, maliban ng isang tayo may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Naintindihan po? Ito'y sinabi na mismo ni Jesus. Ito po yung requirement niya. Hindi niya nire-require sa atin na kailangan mo maging member sa Cavite Church, sa kung saan mang church, hindi sa Philippine Life Word Mission, ganyan, hindi. Kailangan mo maipanganak na muli, maborn again, yung espiritu mo. Hindi po ito reliyon, okay? Baka isipin po ninyo, nire-recruit po namin kayo, hindi. Nais po namin kayong tulungan para makuha yung kapanganakan ng iyong espiritu. Naintindihan po? Kaya makinig po kayo ng mabuti. Lahat po ito ay nakalagay na sa Biblia. Anytime pwede na po ito mangyari. Yung sumpa sa Israel, nangyari po ba o hindi? Yung pagpapanumbalig sa bansang Israel, nangyari o hindi? So yung mga tanda ng katapusan ng panahon, nangyayari na po ba o hindi pa? Nangyayari na po. Yung rapture, mangyayari o hindi? Sigurado mangyayari. Ngayon, kung sakali man, pero wag naman sana na ikaw ay maiwan, titignan natin kung ano yung mangyayari sa'yo. Hindi lang basta ikaw ay pupunta sa impyerno, kundi pagdadaanan mo yung kakilakilabot na pagdurusa sa 7 years tribulation. Sa 7 years tribulation, hinati po ito. Sa 3.5, magkakaroon ng huwad na kapayapaan. Pamumuno po dito si Antichrist, gagamitin niya yung 666. At para sa Israel, sila na lang yung maliligtas. Pero para sa mga hintil, na kagaya natin, wala na pong chance. Naintindihan? Pagkatapos ng 3.5, yung pangalawang part, ibubuhusan ng Diyos yung kanyang puot sa lahat ng mga taong naiwan. Pagkatapos noon, mangyayari yung Armageddon War. Pagkatapos, 1,000 years na bababa yung Diyos dito, mamumuno siya, tapos pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon, tignan natin yung 7 years tribulation. Kung nakalagay ba sa Biblia. Ito po yung mark of the beast, yung 666. Nakatakda na ba ito sa Biblia? Opo. Sa Apocalypse chapter 13, verse 16 hanggang 18, pwede po pakibasa? 3 to 1. Upang walang sino man na makabili o makapagbili, maliban ang may tanda, sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, ang bilang nito ay 666. So yung sistema daw na gagamitin ni Antichrist para makapagbenta at makapagbili yung tao. Sa 7 years tribulation, papalagyan niya ng isang tanda. Tapos, kung meron siyang tanda, yun yung gagamitin niya na pambili, yun yung gagamitin niya pambenta. Okay? Sa panahon po natin ngayon, anong ginagamit natin pambili? Yung pakikipag-trade, anong ginagamit natin? Pera at saka credit card, di ba? Ginagamit natin yung pera para ipambili ng kailangan natin, tapos papalitan nito ng goods. Pero sinasabi sa Biblia na darating daw yung time na ang gagamitin na ay yung tanda. Kung wala ka nung tanda na 666, hindi ka daw makakabili, hindi ka rin makakapagbenta. Yung sistema po ng 666 hanggang ngayon dine-develop na rin. Kung makikita po ninyo, ito, halimbawa dito.
Diba kapag meron kayong binibili ng mga items, meron po mga barcode, may mga linya. Yung sistema po nun, tinatawag na 666 barcode system. Kapag in-scan po yan ng computer, lalabas po yung information dyan ng produkto. Pero dun daw sa 666, sa 7-year simulation, hindi na sa produkto ilalagay, sa tao na. Sa kanang kamay, at saka sa noo. Dito. Tapos, dito. Kaya, kung sino daw yung makakatanggap o magkakaroon ng tandaan na ito, makakapagbili sila, makakapagbenta sila. Pero alam nyo po ba, na itong tandaan na ito, itong sistema na ito, unti-unti na yan ginagawa sa panahon po natin ngayon. Hindi pa po ito yung 7-year simulation pero dine-develop na po yan. Ginagamit nila yan una sa mga RFID chip or dun sa mga passport o sa credit card. Nilalagyan nila ng isang maliit na chip na kapag in-scan, lalabas yung information natin. Di ba? Ganun po yung nilagay nila dun sa RFID na tinatawag. Di ba sa panahon natin ngayon, yung RFID ginagamit sa sasakyan. Tama po ba? So kapag yung RFID na scan ng toll gate, may ibabawas dun sa balance mo, tapos pwede ka na magamit. Pwede mo na magamit yung toll gate, di ba? Yung expressway. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi lang basta sa tao, hindi lang basta sa produkto, hindi lang basta sa kotse nilalagay. Pati na rin po sa tao. Panoorin po natin ito. So many questions about this, Robin and Michael. Good morning. We asked a lot of them. This is the first American company to ever try this. 1 week from today, many of the employees, including the CEO, will voluntarily have the microchips implanted into their bodies. And they're calling it, I'm not kidding here, a chips and salsa party. Oh. This morning, like a scene straight out of 007. So you can keep an eye on me? Employees at one Wisconsin tech company, 3 Square Market, willingly making that fantasy a reality, implanting their own bodies with microchip. Do you think this is the future? It is the future, and we look at this as being responsible. Todd Westby is the owner of 3 Square Market. By next week, at least 50 of his 80 employees have signed up to become bionic, using what's called a RFID transponder in a microchip meant to make the workplace experience faster and more efficient. So when you have the chip, you're just going to hold it up here and all those same options will come up? The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger by a licensed piercer. It's a big needle, though. I've been pierced with bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. One more big deep breath in, and exhale. Not too bad, huh? Not too bad. Yeah, just a pinch. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, in a lot of ways, convenience. Really eliminating what I have to carry in my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging onto his computer, and buying snacks in the break. Imagine being able to travel without a passport or worry about losing it. You just hold your hand up and all the documentation comes. Lahat po ito ay nakahanda na. Naintindihan? Hindi pa po ito yung tunay na RFID, dine-develop nila sa panahon po natin ngayon. Bakit? Kasi malapit na dumating yung Panginoon. Naintindihan po? Pagkatapos po ng 7-year tribulation, dito na po ibubuhos ng Diyos yung huling digmaan, yung last war. Nakalagay na rin ba yan sa Biblia? Yes, nakalagay na rin po. Apocalypse chapter 16 verse 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yung Armageddon po na lugar, nakalagay po ito dito po sa bansang Israel. Yan. Ito po itsura niyan. Diyan po magsisimula yung huling digmaan. Diyan po sisiklab. Doon po sa Megiddo, dito po sa lugar po na yan, meron pong signage. Sabi diyan, babasahin ko na lang. In Megiddo, in which the final battle will be fought at the end of the days. Nakalagay na po dyan. Nakalagay na sa Biblia. At yun po ay mangyayari dahil sinabi yun ng Diyos. Naintindihan po. Doon po sa huling digmaan na ito, wala nang pong panalo. Lahat po ay talo. Bakit? Kasi nga babahanan ng apoy. Naintindihan po? Ngayon,
Sa panahon natin ngayon, maaaring hindi natin lubos na maisip kung paano babahan ng apoy. Pero nakalagay na rin po sa Biblia kung anong gagamitin na sandata para lipulin yung mga tao. Sabi sa Zacarias chapter 14 verse 12, ang kanilang laman ay mabubulok at habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Meron daw isang sandata na kapag tinamaan ka, habang nakatayo ka pa lang, yung katawan mo, yung laman mo, mabubulok. Imagine po natin, kapag espada, kapag nasaksak ka, patay ka, di ba? Pero hindi ka naman kagad mabubulok. Tama po ba? Kapag nabaril ka, tinamaan ka ng bala, patay ka, di ba? Pero hindi ka naman kagad mabubulok. Tama po ba? Pero itong sandata na ito, kapag tinamaan ka, mabubulok habang nakatayo ka pa lang sa iyong mga paa. Anong sandata yan? Yan po yung eksaktong mangyayari sa iyo kapag nadaanan ka ng nuclear radiation. Isa po itong preso. Nakatakda na po siya na bitayin. Pero ginamit po siya na eksperimento para po sa kung ano mangyayari kapag yung isang tao madadaanan ng nuclear radiation. Ito po, segundo lang ito Nung pinasabog yung nuclear weapon, yung nuclear missile sa harapan niya, habang nakatayo pa lang sa kanya mga paa, bulok yung mata, yung dila, habang nakatayo pa lang siya. Naintindihan po? Ganyan po yung mangyayari sa huling digmaan, dun sa last war, dun sa Armageddon. Lahat po ay talo. Walang panalo po dun. Naintindihan po? Meron na po yung preview, alam niyo po ba? Kung alam po niyo yung history, dun sa Japan, sa Hiroshima at sa Nagasaki, ito po atomic bomb pa lang to Binagsak po dun sa Hiroshima at Nagasaki hanggang ngayon, walang sino man yung pwedeng tumira. Walang sino man yung pwedeng pumunta dun sa lugar na yun kasi nga meron pa ring radiation. Ito matagal na yun. Matagal na lumipas yung panahon na yun. Pero hindi pa rin sila makapunta doon kasi nga napakatindi ng radiation. Naintindihan po? Nakalagay ba yun sa Biblia na mangyayari? Yes. Naintindihan po? Awit 11 verse 6, sa masama ay magpapaulan siya ng mga baga ng apoy, at asupre at hanging nakakapasok ang magiging bahagi ng kanilang saro. Sabi diyan sa masama. Hindi po ibig sabihin ng masama yung mga preso Kung ikaw ay may kasalanan, sa harapan ng Diyos, ikaw ay kasama sa masama. Naintindihan po? Kaya yung Diyos, nagtakda na po siya ng katapusan ng panahon sa pamamagitan po ng huling digmaan. Kaya babahan ng apoy. Naintindihan po? Yung propesiya sa huling digmaan, nakalagay na rin kung sino-sino yung mga pagpa-participate. Yung huling digmaan, nandiyan po yung lulusob sa Israel, yung Russia, yung Turkey, yung Iran, yung Libya, tsaka Ethiopia. Lahat po sila lulusob sa bansang Israel, pupuntahan nila, gegerahin nila, doon na po magsisimula yung Third World War. Nakalagay na rin ba yun sa Biblia? Opo. Sa Ezekiel chapter 38, verse 1 hanggang 7. Medyo mahaba po, pero papaikliin ko po. Parang ganito. Yung Rosh, yung Magog, Gomer, Persia, Meshek, Tubal, Libya, Ethiopia, lulusobin nila yung bansang Israel, yung bilog sa gitna. Yung Magog, ito po yung Kazakhstan, yung bansang Kazakhstan. Yung Rosh, tinatawag po yung Russia. Yung Tubal o yung Meshek, yan po yung area sa loob ng Turkey. Tapos yung Persia, sa panahon natin ngayon, ang pangalan, modern day Iran. Tapos yung Kush, yun naman po yung Ethiopia. Yung Put, yung Libya, yung Gomer, tsaka Togarma, yun po yung Turkey. Lahat po yung mga bansa na yan lulusob sa bansang Israel. Kasi nga, sila na lang yung mayaman Nasa kanila yung resources Kaya lulusobin nila para makakuha ng konting ayuda. Pero yung Israel, syempre, lalaban sila. Doon na po magsisimula yung huling digmaan. Nakalagay na rin ba yan sa Biblia? Apocalypse chapter 9, verse 14 hanggang 16. Nakalagay na rin po kung paano sila pupunta dun sa Israel. Sabi po dito, na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may tropeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya't kinalagan ang 4 na anghel na inihanda para sa oras, araw at buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang bilang ng mga hukbong mga kabayo ay makalawang 10,000, tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. So ilan daw yung lulusob sa bansang Israel?
Sa Tagalog, medyo nakakalito. Pero sa English, Army of the Horsemen was 200 million. Alam niyo po kung ano yung bansa na mayroong 200 million plus na mga sundalo? Ito po yung China. Di ba napakaraming China? Di ba sa panahon natin ngayon, napakatindi nung ginagawa ng China sa pambuhuli sa atin para kunin yung mga yung mga resources natin, di ba? Pero darating yung time na 200 plus million yung lulusob sa Israel para tingmain sila. Napakarami po nila, naka-ready na po sila. Naka-ready na yung mga tao. Yung daan, papunta sa Russia, papunta sa Israel. Mula China hanggang Israel, nakahanda na rin ba? Nakahanda na rin po. Sabi dito sa Apocalypse chapter 16 verse 12, sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Nakalagay na rin po sa Biblia kung paano sila tatawid. Diba? Sabi kanina, yung ilog daw ng Euphrates ay matutuyo. Paano matutuyo? Laki-laki nun. Pero sa pamamagitan po ng isang dam, yung tinatawag na Ataturk Dam, kapag pinigilan po ng dam, yung daloy po ng tubig, matutuyo yung Euphrates River, pwede na po makadaan yung mga sundalo. Lahat po yung naka-ready na. Hindi lang po yung dam, hindi lang po yung pagpapatuyo sa Euphrates River yung inihanda, pati mismo yung dadaanan nila. Ang tawag po naman doon, yung Karakoram Highway. Yung Karakoram Highway, tinatawag po siya na N35. Mula ayun po, yung N35 hanggang sa Israel, pwede na po silang maglakbay sa pamamagitan po ng mga pandigma nila, yung mga sasakyan po nila. Yan. Ganito po siya kahaba. 1,300 kilometer yung layo po nila. Mula China hanggang sa Euphrates River. Lahat po ay naka-ready na. Naintindihan po? Naintindihan po? Hindi yan isang highway lang para sa kalakalan. Gagamitin po nila yan para dyan dumaan yung mga sundalo para makarating sa Israel, didigmain nila yung bansang Israel. Naintindihan po? Lahat po ay naka-ready na. Lahat ay nakalagay sa Biblia at nire-ready na po ito ng Diyos para paniwalaan natin. Naintindihan po? Anong sabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 12? Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Yung nuclear war ay mangyayari. Naintindihan po? Tandaan natin, kung anong sinabi ng Diyos, tututuhanin niya. Kung anong kalooban niya, kung anong sinabi niya, yun po yung mangyayari. Naintindihan po? Meron po isang papakitang isang video clip sa inyo ng pagkukumpile na naiisip ng mga tao sa panahon natin ngayon kung paano mangyayari yung pagbaha ng apoy.
Hindi ko po ito pinapakita para takutin kayo. Pero kung naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ng Biblia, natural sa atin na magkaroon ng takot. Tama po ba? Bakit? Kasi nga ito yung mangyayari. Anytime pwede na mangyari. Pero sana bago mangyari yun, makuha mo muna yung buhay na walang hanggan. Makuha mo muna yung kapanganakan ng iyong espiritu. Naintindihan po? Kasi kung hindi, isa ka dun sa madadamay dyan. Pagkatapos niyan, kapag nadamay ka dyan, mayroong pag-uukom dun sa impyerno. Naintindihan po? Kaya nga, sinasabi ito sa atin ng Diyos para tayo makapag-isip. Pinapakita sa atin ito ng Diyos para pumili kung ano yung tama. Basahin po natin sa Kawikaan chapter 22 verse 3. 3-1. Ang matalinong tao ay nakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Meron daw dalawang klaseng tao. Yung matalino at yung isa, walang muwang. Ano pong gusto ninyo? Yung matalino o yung walang muwang? Yung walang muwang, ibig sabihin walang pakialam. Wala siyang iniisip. Ano pong gusto ninyo? Kung nakita natin yung panganib, kung nakita natin na yung Biblia ay talagang totoo, dapat maging matalino tayo. Hanapin natin yung kubling lugar. Naintindihan po? Hindi po literal na lugar na pupuntahan natin na para makatakas yan sa nuclear war. Ha? Hindi po. Yung ligtas na lugar, yung kublihan na lugar, ay dapat po nandito sa Biblia. Naintindihan po? Dapat bago pa mangyari yung ikatlong digmaan, dapat makasama ka na sa rapture. Naintindihan po? Pero kung ayaw mo, ano pong sabi dyan? Yung walang muwang at yung walang pakialam, ano mangyari sa kanila? Sigurado po sila ay magdurusa. Naintindihan po? Ngayon, bago po tayo magtapos, pakibasa po, 3-1. Apat na oras lang. Okay? Mula po nung Monday hanggang ngayon, nakaka-6 na oras na tayo. Bukas, may pang-4 na session. Halos 2 hours pa rin po tayo mag-aaral. Tapos sa 5th session, 2 hours din. So, 4 hours na lang para makuha yung buhay na walang hanggan. Kaya pakiusap, bumalik po kayo. Naintindihan po? Huwag po kayo sa akin mangako. Huwag po na sa akin yung sabihin na hindi ako absent. Sabihin nyo po yan sa Diyos. Naintindihan po? Bukas maghahanda pa rin po kami. Sana maghanda rin po kayo. Naintindihan po? Hintayin po namin kayo bukas. Kita-kita po tayo. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin upang mapag-aaralan ng inyong salita. Aming Ama, nakita po namin kung paano po ninyong tinutupad ang inyong salita na nakalagay sa Biblia. Kung ano po yung mga propesiya na nakalagay sa Biblia ay nakikita po namin na talagang nangyayari na. Kaya pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa na nakikinig upang makarating sa kaligtasan at makuha yung layunin ng Bible Study na ito para sa buhay na walang hanggan. Sa pansamantala po namin paghiwalay, dinadalain po namin na ingatan niyo po yung bawat isa na makarating ng maayos sa kanilang mga bahay at nawa bukas bigyan niyo pa rin po sila ng higit pang pagkakataon para pag-aralan pa rin ng iyong salita dito po sa Biblia. Muli, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at kalakasan na binigay niyo po sa lahat ng nakikinig. Lahat po ng ito ay dinadalain po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ingat po kayo sa pag-uwi. Kita-kita po tayo bukas.